Sorry. Participants. Okay. Thank you so much, Diana. Although you are late, but your presence is very precious po. So anyway, thank you so much po. So sa base sa ato ni Ate Catherine is about the principle of creation. So which is in principle of creation, kumbaga God himself before si God ni gama, kumbaga ni mugna, na siya first is plan, which is the blueprint. What is that blueprint again? This is the 3 great blessing, wherein God said before he create everything, in God's mind, he has that kind of 3 great blessing with 3 stages. So ang 3 great blessing is, una is be fruitful, duha is multiply, ang third is have dominion over creation. So kung ato nga as masabtan, ang first blessing is, kumbaga from the word be fruitful. So kung ang isa ka bunga before siya mag-fruit is, kung ibase nato sa puno, before ang puno mamunga, fruit siya, kailangan ang to undergo a lot of kumbaga stages. Kumbaga kailangan sa punuan nga mag-mature siya. Mag-mature ang puno before siya maging fruitful. So what is kumbaga fruitful? Kung ibase nato sa atong mga tao, ang pagiging fruitful nato is not, or maturity, hindi na nga ibase nato sa edad. Kaya iba kung bata nagkasigulang, pag 13 na ko at matured na ko, kay 30 na ko. But then in God's point of view, it's not that age, but it is our characteristic wherein what we do, what we did, lahat ng atong gibuhat is centering on God. So if we have that kind, as individual, that kind of heart, always living for the sake of others, kay mamatay dito na nawala na. Wala dyan si Joanne. Monsoon season naman, good one. Wala gyud siya. Maote. Kaulan magud kunos ilaha. Ano lang, Ate Idel, ikaw na lang sad ang kuan, supplemental ate. Kung maabot lang siya, continue lang nato. I don't know how much ako ma-edit ani ate, but I'll try para ma-put up pa in one video. So nindot sa to imong kuan ganina te, ganahan kay ko sa imong introduction supplemental one kay basta naana sa kung negro na gyud ang hard no kay naana sa sulod sa istorya ang prinsipyo. Yan na, lalong. Yan na. Nakaton sa dito. Okay, so let's welcome Ate Idel sa iyang supplemental lecture in terms of principles of creation. So, good afternoon sa atong tanan, good afternoon participants. So, thank you kaayo ka sa ato ang sa imuhang paghatag sa chapter 1 lecture, Divine Principle lecture. So, bitaw no kaning daghan kay mga pangutana nato sa kalibutan or ilabi na sa atong kinabuhi, daghan kay tang mga question nga wala masulbad kay ang atong nakuan din nga wala po ta kabalo unsa pod ang pinakandabot kulang tag kahibalo sa atong understanding sa ato ang pinaka-original kung disan nagikan ang tanan. Siyempre, so daghan kay tang mga unsa ni so uban bagay sa atoa mga ubang mga tawo gikan sa relihiyoso nituog Ginoo unya kay nituo sila Ginoo dahil ang Ginoo dili man makita dili may istorya hantod nga nawala ang ilahang kuan
ilang kadasig sa pagtuo nga daay Ginoo. Mo nang uban dili na mo tuo Ginoo. Nay ubang mga tao nga dili ko mo tuo Ginoo kay di ko na makita ngano ni tuo man ka nga di wala man na makita, di ba? Naapoy kuan mga pilosopo, mga tao mga pilosopo nga mayon nga to see is to believe, di ba? Na atay mga inanang kuan tao madungog nga inana kasagaran sa mga bright nga tao. So gay may nga ay mutuo ra ko kung makita nako. So muna siya. So sa Divine Principle lecture nga tudlo ni Father Mon, ang giingon niya dinha nga atong istoryahan or atong hibalon ang kinaiyahan sa Ginoo, ang pinaka first cause, ang iyahang disagakikan or unsa man ni siya. So dinha mahibal-an nato nga ang tanang mga binuhat dinhi sa kalibutan naay paris-paris or naay mga ang tanang elemento nga makita nato din sa kalibutan naay gitawag og dual characteristic. So pareha sa tao naa siya ang iyang mind, di ba? Naatay mind. Kaning panghuna-huna, dili makita ang panghuna-huna niya. Makita lamang kung unsa atong gihuna, pinaagi sa atong body. Muna siya itawag og internal o ang external form mao ang body. So pareha sa usa ka artist nga giingon ni Cathy nga ang usa ka artist dili katong artist ang magsayaw-sayaw kanang magdrawing, magpainter. Makita ang iyahang unsa iyang gipanghuna-huna pinaagi sa iyahang painting, sa iyahang art, sa iyahang nahimo. Then ang dili lang sa tao nato makita ang usa ka ang dual characteristic, ang duha ka kinaiyahan. Sa animals naapoy huna-huna ang animals, ang mga hayop. Giunsa man nato pagkabalo nga naa sila'y huna-huna. Di ba kung ang baboy maghimo ta og lalog, di ba muko ana siya, musyagit kay mangayo og lalog. So mangayo og pagkaon. So makabalo to nga naa siya huna-huna. Nya nakita po nato nga naa siya body. Or ang iro kung dili ka maoy tag-iya sa iro, kung adto ka sa ilahang sa balay sa usang balay, nya ang iro mahibal-an ka nga dili kaniya tag-iya kay iya makang kanang iyagang usisahon simhutan ka, pero kung dili ka tag-iya paghuton kaniya, so naa siya mind. Then usapod ana ang iring, di ba? Ang iring kung magluto ta kuan kay ta kanang ikmat kay ta magkuan kung atong bantayan nga atong niluto, di ba? Pero maisahan pa ta sa iring. Makawatan pa na ang niluto nato sa iring. So mahibal-an nato nga naa ay mind ang animals. Then ang usa pa pod nga elemento nga gihimo sa Ginoo nga naay dual or duha ka kinaiyahan. So ang tanom. So ang tanom naay kuan, naay mind ang tanom? Oo, naay kuan, naay mind ang tanom. Ang mga plants naa na siya plant mind o naa pa siya plant body. Kung ang tanom naa siya huna-huna. For example, ang plant hibaraki, sunflower, diba ang sunflower asa na siya moatubang adto na siya dito sa sun. Labi na kung mamulak na siya, moatubang na siya dito sa sun. So muna siya na siya may nga kay muna siya gitawag og sunflower kay na moatubang siya sa kaadlaw. Then makita po nato ang iyahang form, ang iyahang external, ang iyahang lawas. Then sa example pa ana niya kanang kuan kay nung pa mo ang makahiya. Si tawag ana sa Binisaya makahiya katong Bergansusa man siguro na sa kuano sa Binisaya Bergansusa, di ba kung matumba nato di mo close iyahang dahon. Di nagyoy lalong nga Bisaya ana. Oo, kuan Bergansusa man siguro na siya sa kuan murag nakahinomdom pa ko Bergansusa. Makaluoy Pag matumba na siya buhimo tuslo ko na siya mo close din iyahang kuan iyahang dahon. So
na siya kuan, di ba? Makita na to na siya kuan, na siya mind. Nya makita po nato nga ihang body mao na ang iyang kuan, iyang dahon, iyang mga kuan, iyang forma. Dayon mura siya gitawag og living things na ay kinabuhi. Pero naapo di ay kuan sa lang bisan pa sa non-living things katong walay mga kinabuhi, giingon sa science nga katong molecules, naa siya inherent nature, external form, Atoms. atoms. So naa siya paris-paris tanan nga makikita nato og ang dili makita nato nga mga butangad walay kinabuhi naa siya duha ka kinaiyahan. So lain pa sa Bible, so dai science na ato nga na explain nato sa science ang uban ato. Pero sa Bible giingon po din na sa Bible nga di ba kung kuan pa ta sa Bible nag-ingon nga ang tao gihimo sa Ginoo kawangis niya or ka-image niya o ka-mukha niya. Ka-itsura niya. O mo ba ang itsura sa kuan sa Bisaya? Pareha niya. So, meaning, naa po siya duha ka pares. Duha ka kuan, duha karakteristik, duha ka pares. Unsa man na siya? So, ato example ang tao, ang human. So, ang tao, naatay gitawag og male, kanang lalaki o babae. Diba? Makita nato na tay babae o lalaki. Then sa animal pod na ay buto o bayi. Diba? Oh, buto o bayi. Buto og bayi din. Oo, buto o bayi. Sa iro na ay laki o bayi. Kay magdaghan sila pinaagi sa bayi o laki. Kung bayi ra, dili na mudaghan. So tanang mga kuan, mga animals na siya bayi o laki. Then sa plant food na ana siya gitawag og pistil and stamen. Pistil and stamen. So tanang mga living things nga para mo propagate siya, mudaghan, naayo siya bayi og laki paris-paris. Pareho po na siya sa mga non-living things katong walay mga kinabuhi. Naa po na siya male and female. So tanang mga binuhat sa Ginoo na ay paris. So kanang mga binuhat sa Ginoo, di ba? Giingon din nga mahibal-an na nato ang kinaiyahan sa Ginoo pinaagi sa iyang mga binuhat. So kanang mga binuhat sa Ginoo na may paris. So meaning siya nga nagbuhat paris pod siya. Napo siya paris, di ba? Kung mahinumduman nato, napo siya gitawag og paris. Ang Ginoo nga may sinugdanan. First cause, napo siya paris. Pero ang iyang paris mo na gitawag og original internal nature and original external form. So bisan pag dili nato makita ang Ginoo, naana siya inana nga kinaiyahan. Pero siya mo'y sinugdanan. Original siya. Dili siya mo'y sinugdanan kita kuan rata ning sunod rata niya kita may kuan resulta kita may resulta sa gihimo sa Ginoo. So ang tao kay naa may paris na may duha ka kinaiyang lalaki babae, ang Ginoo pod naapoy kinaiyahang inana masculinity, original masculinity and original femininity. So kay ang Ginoo mo na ay inan ang kinaiyahan. So kay makita man nato nila manili nga ay kuan ra na siya sa nang huna-huna ra na. Dili man na siya kuan universal no man na siya. Dili man na kay hununa ra na nato kay makita man nato sa tibuok universe. Makita nato dinis kalibutan. So tinuod na siya nga giistorya sa maong Biblia o sa science. So, therefore, atong i-conclude or atong matawag nato nga ang Ginoo mauna siya pinaka-subject. Sinugdanan or subject, di ko kakuan binisaya sa subject, unsay binisaya sa subject. Dinha ang Ginoo, the subject in whom the dual characteristics of original internal nature and original external form. Siya may pinaka-subject ana. Diha siya may original.
original siya sa maong panaghiusa o pag naghiusa sa original internal nature ang karakter kinaiyahan o mga paris-paris siya may original ana unya. So kung ato nang ibase sa kalawakan sa universe, siya mo'y pinaka-original subject partner sa internal nature sa masculinity or sa tanang mga kalalakihan. Pero kung ingnan nato nga, ay si God, siya may original kanang original subject sa tanang mga kalalakihan. So how about sa kitang mga babae? Mahimo po tang sa babae ta pero nahimo tang lalaki, di ba? Mao na nga si God ay ang Ginoo naa siya original nga siya may original sa masculinity o sa mga lalaki, siya po original sa mga babae. Manang gitawag nato nga ang Ginoo naa say kinaiyahang pagkalalaki, naa po siya kinaiyahang pagkababae. Dinha mahibal-an nato nga kung ato na siyang kuan sa nga lang usahon, matawag nato ang Ginoo nga siya mo'y atong ginikanan. Di ba? Siya mo'y atong ginikanan. Dahil siya may original. Gagikan diha niya tanan ang mga binuhat. Siya mo'y original. So kung naa siya kinaiyahan nga pagkalalaki, masculinity, then kinaiyahan pagkababae, kung usahaw na siya, so mahimo siyang tinuod original na ginikanan. Then kung ang Ginoo atong ginikanan, so unsa man ta? Unsa may ato ang relasyon sa atong kita managsuon. So managsuon ta kay nabe uban nga nag-ingon nga kuan ang tao gagikan sa unggoy, gagikan sa asa pa din ng kuana. Di ba na yung mga kuan theory ana? Kung ang tao gagikan sa unggoy, so unggoy po ang dapat mo gawas. Pero dili man. So kita mga tao, mga anak ta sa Ginoo. Unya, ang tao before siya nahimo nga lain-lain, di ba, gawas ang mga relihiyon. So before siya nahimong Katolik, nahimong Muslim, nahimong Iglesia or nahimong Baptist or unsa pang lain-lain relihiyon, ang usa ka point ana, ang tao anak sa Ginoo. So dinha ingon nato nga dili tagikan sa unggoy. Di ba? Mutuo pod mo ana, no? Siguro mutuo mo ana nga kita managsuon ta nya dili tagikan sa unggoy kay naay kang Charles Darwin theory nga kung ang tao gikan sa unggoy. So kung unggoy siguro ta or gikan tas animal, so ang ato pong ugali siguro animal japon. Kay syempre kung unsay bunga mo man ay reflect sa sa pinakapuno niya. So so ang tao therefore anak sa Ginoo. So dapat mahibal-an na sa tanan na dili ta mag-away-away kay kita managsuon. Then ang relasyon sa kalibutan or sa tanang mga binuhat sa Ginoo sa universe, principle of creation. So ang relasyon na tanan is naay relasyon, pero dili tanang relasyon maayo. Dili po tanang naapoy dili maayo ug naapoy maayo nga relasyon nya. Atong hibalon din nga ang relasyon sa universe naay duha ka naay subject and object. So dinha kung ang duha ka posisyon
ang position, subject and object kabalo man ang kuan binisaya og subject and object. Di ko kakuha kaya sa binisaya ana niya. So walang gamitan kanang kumbaga naa siya give and take action. Naa siya kuan ba living for the sake of other ang giingon pa ni Father Moon. So ang kita tao sa tanong naatay relasyon sa ato ang palibot. Example sa plant kita pag exhale nato pag inhale nato na inhale nato ang oxygen nga gikan sa plant nya pag exhale nato gigamit po na sa plant. So naay relationship, naay relasyon. Siyempre kung unsa may atong exhale di ba mangututa or unsa ba mo na sila gamiton nilang carbon dioxide para sa plant nya ang hayop pod napo na sila relasyon tanan naay relasyon sa kalibutan mo na siya ang tawag og relationship universal law. Walang gamitan tanan na kinabang naay kuan naay kumbaga walay giingon nga walay kay kwenta kay na may madungog nato nga wala kay kwenta kuan din ni inana so wala kay kwenta tanan na ay kwenta kay mao nay giingon di kuan ni sa Ginoo nga tanan na ay relasyon kay di na mo propagate ang kinabuhi kung naa mag-give and take action. Kung walay give and take action, expire na tanan, wala na. Kaya din naman, kung naay give and take action, kung receive and giving and receiving, so din na mo naay existence. Siyempre, kung ibutang na itong example ang wife and husband, siyempre, nang mag-married ang man and woman, so ang bayi o ang lalaki, di manganak sila, di multiply. No, so naay existence, naay kinabuhi. Then sa mga halaman or sa mga tanong or sa mga animals and plant, naa po na siya give and take action. Munang naay existence, naay kaning panagdaghan. Then development. Siyempre, kung mo naay give and take action, mo kuan na siya sa lang naay tawag ani kaning pagsanay. Eh kung wala ning give and take action, wala relation, so wala na, expire na ta. Wala na pag human sa atong kuan generation karon, wala na. Close na ta. Wala na tao ang kalibutan kay kuan naman wala may panagsanay. So reproduction and action. Di na sana siya sa ako ang ika-reflection then ang purpose sa kinabuhi ay ang universal prime energy. So syempre si God ang Ginoo kuan siya absolute, unique, eternal, unchanging, and transcendent of time and space. So ang Ginoo na siya personalidad nga inana. So ang iha pong pinaka God's energy naapoy kinaiyahang inana. So unique, eternal, pero wala siya transcendent time and space ang kwan, only ang God. So kanang universal prime energy muna siya ato ang gikinahanglan para sa atong existence. So kung wala na siya, so syempre wala tanang mga binuhat. Kay mo man siya atong gibuhat gigamit ni God para mag-create siya. Then so sa purpose of life, so gi-explain ni Cathy about sa purpose of life. Kung dili lang purpose nga mayon na nga ang baso unsa may purpose niya. So nahibalan na ang purpose niya kung ang iyang value. Siyempre suldan sa tubig. Pero wala ta kuan lang nag-limit ra din ha ang atong kinabuhi may atong pinaka-sentro ana. So the three great blessings mo na siya purpose sa kinabuhi or purpose nga ganong gihimo sa Ginoo ang tao na kung ma-fulfill ang three great blessing, ang tulo ka blessing makahatag og kalipay sa Ginoo. So giayo na discuss naman ni Cathy ang about sa kuan kaning three great blessing nya nasabtan man nato kung unsa to siya ka importante haron ma-fulfill ang God's will ang kabubuton sa Ginoo.
pinaagi atong tulo ka blessing. So, dili na ako i-further explain, kay na-explain naman niya kung unsa ka importante ang atong tulo ka blessing. So, ang tao kinahanglang perfect nato una ato ang individual character, then kung perfecto na ta maghimo na ta perfectong pamilya, then perfecto na pud ang nanapotay true love nga mo damanit sa creation, which is the third blessing. Then ako emphasize lang yung kani sa incorporeal word, kay na-emphasize naman tanan ni Kati, no? Ang ako lang ko ano kay dapat mahibal-an nato katong sa incorporeal word. Unsa ka importante atong lawas. Importante di atong lawas, no? Nanuman. Kay kung wala na atong lawas, dili na mo grow ang atong spirit. Kay kung wala na lawas nato nga mobuhat sa God's will, dili na mo grow. Nya kung ato ta dito sa laing kalibutan, pananglitan og wala nag-grow ang atong espiritu, putol ang pikas paa, putol na jud na siya, dili na siya mo grow. Kay dito sa laing kalibutan wala na reproduction, wala na tanan kanang tawhay na dito kung unsa imong nabuhat diri, unsa imong ipang kuan diri dito, muna na siya imong harveston. Unsa harvest kani kanang muna na siya kung maayo ang imong binuhatan diri ni practice kag love dito, mo practice po kag love ning natin gitawag sa Bible nga what you bind on earth will be bind in heaven. So, nganong importante man ning kaning ato ang lawas? Ngano man kay ang atong lawas mo man na siya mag dawat og inspirational gikan sa Ginoo, maka-receive ka og truth nang ma-inspire ka, then buhat mo siya kinahanglan nga elemento sa ato ang lawas, mo siya positive nga elemento nga ang atong spirit kay di ba gibuhat mata nga na atay body, physical body kaning lawasa, then kana po tay bisag dili na to makita na atay ko ang spiritual self. So ang atong spiritual self na ay nagkinahanglan siya og inspiration nga gikan sa Ginoo, then mo to ihang needed nga ma-inspire siya nga mobuhat og maayo. Mo siya positive element, positive life element. So, di ba kung inspired kay kang maka-receive ka og kanang kamatuoran or kanang pulong sa Ginoo, kuan kay ka inspired kay ka mo buhat sa kabubuton sa Ginoo, then muna siya ma-receive nato na, then mabuhat na kumbaga na-receive nato, then mutik na ta og action. So muna siya gikuan sa ato ang lawa espiritu, pero ang ato pong physical body kinahanglan po na siya og kanang elemento, mga vitality element kanang di ba ang atong body mukhaon pa man na siya. So una ang positive nga element anak niya na kinahanglan ta og sunlight, air, water, unsa pa kana siya nga kuan ba gikan na siya sa nature, gikan na sa nature nga automatic natong ma-receive sa atong lawas nya. Ang atong body pod nagkinahanglan pod og food, water, or kana bang ato pang kanon kaunon, ato pang kanon ba i-intake, pero buyutan sunlight, air, diretso na siya, diretso na to nang wala na kuan ba, wala na ta magkinahanglan og effort, wala na ta kinahanglan og sige effort kani wala na ta nagkinahanglan og unsa pay action nato nga karon automatic nga ma-receive. Then pananglitan kaning kuan tanan nato na receive sa atong body, muna siya health, maging healthy ta, di ba? Kung kuan ma-receive nato ta na pagkaon, inana, na kuan ta exercise ta, then kuan ka-receive ta sa painita, magpa-kuan, magpa-hangin. So kinahanglan kay kung mawalay hangin, nako, pila ra ka minuto or pero wag siguro kamot og minuto tigok na. So kinahanglan sa atong body. Pero kung wala na tay body, kani atong spiritual self di na siya mo-grow. So di na siya mo-grow nga kana atong spiritual self muna siya dapat natong ipag-grow pa kanon pa lambuon nga mapupariha pud sa ato ang lawas pod kay kana atong dito sa spirit world o sa laing kalibutan ang ato ang
spirit body, pariha ra na siya sa atong physical body, ang atong forma, atong kuan. Pero na po'y nag-ignon nga kung wala na tay tango diri na nga kuan ako kung magulang na mugulang na ta, wala na tay mga tango, pero dito kuan sa nga lang nga tay mga tango, naay mga nag-ingon pud ana, pero ang atong gikuan din emphasis dinhi is kanang atong pag-grow sa atong spirit nga mo love. Kay dito sa laing kalibutan, dili naman ta nagkinahanglan og tubig ug usa pa mga pagkaon. Dito kay love raman ang atong ikuan, ang atong excess. So diri nag-exist ta ang bata sa kuan sa sulod sa tiyan sa iyang inahan, nagkuan siya og kuan liquid. Diri sa munang gikuan siya kinahanglan maayo siyang pagka-forma dito sa sulod sa tiyan unya. Pag mugawas na siya after 9 months or this Korea 10 months, pag mugawas na siya, so kinahanglan na-develop ang iyang respiratory system, iyang lungs kay para pagpanganak nana siya sa kalibutan, makabalo siya mo breath. Kay kung dili siya makakuan mo ginhawa, siyempre wala na. Kung dili ka mo ginhawa, tigok ka, di ba? So i-develop ang respiratory system. Kay para magkabalo mo exist diri sa kalibutan, magkinabuhi diri sa kalibutan. Pero dito sa laing kalibutan wala na yung hangin. Ang atong kuan dito is ang love. So dapat ang i-develop nato diri mo develop ang atong kasing-kasing sa pag-love sa atong isig ka tawo. Dili lang kay atong ilab ang atong kagalingon. Dili man na siya may requirements nga moadto ta didto, kundi atong i-develop atong kasing-kasing nga mo love sa atong isig ka tawo haron didto pod pag maabot na ta mo harap na ta sa Ginoo makabalo putang mo love kay kung unsay atong gibuhat diri reflection naman na dito. So ato ang oportunidad nga naapat na diri sa kalibutan, atong i-realize, atong i-perfect atong character, then atong i-fulfill ang atong responsibility, especially sa giingon ni Kati nga, 3 great blessings. Ato to siya i-fulfill dapat diri sa kalibutan. Then atong i-appreciate ang mga tanang butang diri sa kalibutan. Atong ilab ang mga tawo nga nakasentro sa Ginoo. Dili lang kay kuan rata mag-love rata nga dili nakasentro sa Ginoo. Nakasentro sa Ginoo atong paghigugma. Then dapat maka-experience ta og kuan taning paghigugma sa Ginoo. Bisag wala pa nato nakita ang Ginoo diri sa kalibutan, dapat atong i-love ang Ginoo. Then munang dapat atong i-realize ang kingdom of heaven here on earth. Para dito sa kalibutan, sa laing kalibutan, ato pa na siyang ma-continue kung naa na ta dito. So, importante ang atong kinabuhi. Pero ang ubang tao, wala nila hatagi og importansya ang kinabuhi. Pero kitang nakabalo sa divine principle, dapat nato nga tagaan og importansya ang atong kinabuhi nga naa sa kalibutan para mahimo nato tanan ang unsa may purpose sa atong kinabuhi, di ba? Kung wala na tay kinabuhi na anata sa laing kalibutan, dili na nato mabuhat dito ang ato ang responsibilidad. So lisod kaayo, alangan pa man og mobalik ta diri sa kalibutan niya. Kinsa wala naman tay body no? Spirit na gud ta. Di wala na kinsa naman. Wala na tay kunan, wala na ta lisod kaayo ng sitwasyon na kung dito na ta makahuna-huna nga uy kinahanglan man na itong i-realize sakto man na itong isulti ni Kati no na kuan ni Ate Kati sakto di ito nga kuan dapat dinis kalibutan nato atong i-fulfill atong responsibilidad para pag na-fulfill nato atong responsibility dito sa kalibutan happy ta nga mag-attend sa Ginoo. Thank you. Maura na akong reflection or supplementation. Nawala na si Joan. Thank you kayo, Ate Idel. Sama sa akong gingon ganina, ate, kanang tungod kay daghan na kayong experiences centering on the divine principle mao nga kanang realistic na
kanang real ako na feel ang concern, your great concern towards our participants. So thank you kay Ate Edel for that supplemental video. Diana, thank you kayo sa pagpanimati. I don't know asa ka dapit naka sulod, but anyway, I will work hard on the video editing para ani nga lecture para nga kuan nimo madunggan nimo ang tibuok nga lecture gani. So I'm hoping nga mabuhat na siya nimo as our requirement before nga maka-attend next week's lecture. Ato lang i-pray nga next week walay ulan ba kay kung nagani ulan kay balo na ta sunod kuryente wala ang kuryente, after wala ang kuryente wa say internet connection. So I believe nga naay gitawag og spiritual conditions ba. Kung mag-pray ta nga I want to listen to the lecture by next week, then I'm sure the spirit world can cooperate sa kung unsa atong nga pangistorya. Diri sa India no kay very rich of the education of thinking. Whatever I think, that will be manifested by the universe because we are the rulers man, kita man ang ruler. So kung unsa akong panghuna-huna, maud siya na walay escape ang universe but to manifest our own thinking. So what we need to think is that there will be no typhoon next week as we will have electricity, internet connection. Yan na siya. Okay. So I think Ate Edel, ato na siyang gi-end, no? Yeah. Ikaw man ang closing prayer sa Ate Edel? Okay ra ba? Okay. Okay. Okay, so to conclude our Divine Principle Chapter 1 lecture, the Principles of Creation this week, so I'd like to invite Ate Edel Amaro to offer our closing prayer. Please join me in my prayer. Our dear Heavenly Parent and victorious parents, good evening, Heavenly Parent. Thank you so much for this day, this afternoon especially, that we've been able to go on forward in our Divine Principle lecture together with our sister Kathy, who are giving lecture the Divine Principle, especially in chapter 1, the principle of creation, revealing your heart, Heavenly Parent, revealing your personality and your purpose, and all being you created all humanity, all beings. Her heart are pouring everything to reveal your personality, Heavenly Parent, your identity as a parent of humanity. And we have been sorry, Heavenly Parent, for the interruption of the Kuryente, or being the participants could not be able to attend this lecture. But despite of that, our sister Kathy recording this lecture in order to continue to give lecture to the participants through the recording video. We are so thankful to you, Heavenly Parent, for this guidance, for giving her your divine knowledge and wisdom to be able to know your heart, Heavenly Parent, and to your purpose of life. Thank you so much for everything, Heavenly Parent, and we hoping and praying that the participants could able to grasp your heart, to understand your heart through this video, Heavenly Parent, and truly that this coming next Sunday there should be, or there is no interruption, and all participants of this second batch can able to attend directly and can able to understand the lecture, Heavenly Parent. Thank you for all the great blessing. Thank you for revealing this purpose of life, Heavenly Parent, wherein we are still here on earth, that we could fulfill it, could realize it, this purpose, Heavenly Parent, before we go to in the spirit world. And in order for us to give you joy and happiness, Heavenly Parent, we are hoping to liberate your heart, your parents' heart, and
the humanity's heart in order to build this world as an ideal world, Heavenly Parent. The kingdom of heaven here on earth as it is in heaven. We are so thankful and grateful to your love for us, Heavenly Parent. Thank you for everything, Heavenly Parent. All of these things, I humbly offer to you and pray in the name of Kim Samaro, Choko Kayang Romoro, Kogo, Kedo Rasam Naida, Chu. Thank you, Ate Adele. Diana, can you please, pwede ba nimo i-on imong video? Para at least natay final photo gani. Oo. Oh, thank you. Thank you, kaayo. I'll just take at least one photo natay documentation for today. So, saranghe! Smile! Saranghe! Pwede ka may ngani. Okay, thank you. Saranghe! Okay, wait, huh? Oh, I cannot exit. Okay, again. Saranghe! Okay, thank you. Thank you. Okay. So ato na siyang i-conclude ate. Thank you kayo, Diana. By Thank the you, way, Diana. kailan ni imong edad, Diana? 18. Oh, 18 pa. Okay, that means nasa college pa, no? First year college. Oh, okay. Bata pa. Bata pa siya katong diha pa may kaming kuan girly nag-ato ko silaha. Bata pa sila. Basin po na meet ikaw, no? Kung bata pa kayo, murag nakatuwang ko sa Kati Cherry nga balay twice. Yan na. Oo. Oh. Bata pa sila. Kaila pa ka anak kong namong duha ni Ate Eden? Familiar. Oh, familiar. Kuan si ako si Ate Catherine nimo taga-Bakong ko. Kanya kaning namit na ko ang movement way back 2007 niya. Karong time ana ko diri sa India. Oh, naminyo ko og Indian. Nana pud ko duha ka kuan kaning anak. Yeah. So, yeah. You can call me Ate Catherine. Yan na gani. Dili ba hibaran ka kanana kay anak kat mo? Bitaw te. Bisan diri. Murag pareha na kapag sa una ba gani ba? Nya kani nga kung naaday ta sa spiritual journey, no? Kung naaday ta sa spiritual journey, magkabata-bata sa una. Ingon ang ubang tao ba, ala, nagkabata lagi ka. Nagkagulang ang edad, nagkabata man di ay. Yan na gani. Wow. Anyway, ambot lang kaha kung tinuod ba. But anyway, nagkagulang man ang bukog. Okay. So, thank you kayo. Kaila ra ka ni Ate Edel, Diana? Wala siguro. Kaila ni mo te. O siguro kay maghisgot mami sa una mga kuan. Pero bata pa, dili na ko kahinuman gani na siya ko atong first meeting. Very shocked kay ngano. Alam mo na bantay ba ko kasi siya smile pero ko nga alas mauna na ito siya. Din ko nga dili ba ma-imagine ako nakakunaan ba? Nadako na ang mga bata nga gipabiyaan sa unang panahon, di ba? Correct. Yang atong memory kay pariha ra gihapon sa kung kanusa nato sila nami, kung nagdula to sila unggoy-unggoy, na diri sa utong gani. Yeah, hapit man tunga ang imo nga kuan edad sa akong edad. Di na lang nako ingon akong edad kay medyo bad word na siguro ni. Wala dili na ako kaingon sa akong edad ate, oy. Basta kay halos katunga yung edad sa ko. Yan na gani. So, ayan na lang. Pero kung una murag nagdapa ko 20s na murag nag-college pa ko. Alam mo yung full time. Ay ko nga, ala gulang na di ko. Ay god, gulang na diyan. Ang good karon murag giapog na sa kuan ba 20s ang kalimati. So ang point diri Diana no, naman ka sa 18 no, daghan kay ming wala na buhat. Atong time no, at least karon namit imong divine principle na maka-add gani unsaon nimo pag-manage ang imong mga time, unsa ang imong buhaton. So daghan pa kay kang time to prepare, to do so many things no para sa imong kaugalingon. So continue jud ani ha, continue jud sa divine principle lecture para nga maka-add ni siya nimo unsaon nimo pag-manage imong kaugalingon kay
namit na ko ang movement 20 pa man ko nya medyo bata pa jud tong panguna ba, so nag-wish jud ko nga at least namit na ko ang divine principle nga lectures katong gamay pa ba, so nag-guide unta ko. So grateful kay ta ni Ate Cherry, no, she's really working hard para maka-invite sa iyang mga kuan nila, sila ni Ate Girly, they're working hard in Korea para kuan good matudluan ba ngano man nga nag hard work sila tungod kay dako gyud kay ni siya nahimo sa among kinabuhi, lalo na Right. bata pa ka. Oo. Ang chapter 1 may pinaka-importante sa tanang koan lecture. Mao jud na siya mo Grabe. na nga kuan. Grabe Grabe ang ang video, okay, ako ni edit, I'll work hard to edit this, and then katong dula nimo na ni Matian, makatabang yun ni siya. Dili ra ni siya lecture para mahimo ka nga religious nga tawo, kundi maka-guide you sa reality sa atong kinabuhi. Okay, you're 18, very sweet 18. You have to know divine principle. So we're looking forward nga maka-attend ka next Sunday, and please watch the video nga among i-post niya. Okay. Okay. Thank you, Okay. God. 수고하셨습니다. Sa Korea, kuan ka lang. Your liver, sa tawag ano niya, sugohasiyo or kosinghasiyo, kuan na siya. Pero parang, gingon nga, kanang, You work hard. you work hard. Oo, you work Oo. hard. Yeah, your hard work. Pero madungog naman niya, kosinghasiyo. Eh, mau ba? Unsa na siya, te? Sugo? Hasiyo. Sugo haseo. Pero napa siya in Okay, upper Pareho formality. katong duha. Oh, Pareho tag level, sugohasiyo. Pero pag higher. taas, sugohasiyo susumnida. Taas, yang kuan. So pag napadyoy higher nga kuan pag dili na ko kakuan kayo sa higher, napadyoy higher. Oh, siguro sa Joseon era na to siya nga kuan quality. Oh. Yan. Ying. Inana. Anyway. Oo, Good luck, sige, thank Sarah. you. Okay. Thank Thank you you. very much. Bye-bye. Happy Sunday. Happy Sunday. Bye-bye, Diana. See you again. See you again. Thank you, Dayan. Bye-bye. Thank you, guys. Bye-bye. Bye-bye.